History tells us that in the olden times, yung mga magkakaibang bansa po, ang pamamalakad po, ang nagpapatakbo po ay isang hari. Kahit sa mga movies, it appeals to me pag may napapanood akong moving ganito about kingdoms. Yung isang kingdom sasakupin yung isang kaharian. Isa yan sa mga movies na gusto ko. For example, yung Gladiator, it's something like that. In the Bible, narinig po din po natin na may mga hari like King Solomon and King David. They were rulers. May kanya-kanyang kaharian. At yung kaharian nila, may boundaries palagi. Now today, sa panahon natin ngayon, iba na po yung pamamalakad. Siguro yung hari ngayon, tawag na natin ngayon, presidente. Halos lahat, though mayroon pang mangilan-ilan na hari ang tawag, pero mostly, ang tawag ay president. I am telling you this kasi ngayong araw, ito po yung huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. And Jesus would like to remind all of us that He is the King of Kings. Sa lahat ng hari, ako ang matitira. Ano yung sabi sa second reading? I am the Alpha, I am the Omega, I am the beginning, I am the end. This Sunday is called Christ the King Sunday. Pinapaalala po sa atin na si Kristo, He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. He is not just the King of Israel. Hindi lang po siyang presidente ng Pilipinas, ng Amerika. He is the King of all, sa lahat. And today, the liturgy would like to teach us, to remind us, how to be king. Papaano nga ba maging hari? How to be a leader? Papaano maging leader? How to be a ruler? Papaano maging ruler? Makikita natin yung pamamaraan ni Jesus sa buhay niya. Kapansin-pansin na sa buhay ni Jesus, una, He lived closely to the realities of people. He lived with the people. Nagpakatao po siya, nakisama, nagkaroon ng relasyon sa mga disipulo. Naalala ko nung ma-assign ako sa isang parokya. It was my first assignment as a parish priest. It's a mission area. Nako, nag-aalala po ako kasi di ko alam kung anong gagawin. So I consulted my rector, yung dati kong rector sa seminary. Padre, anong gagawin ko doon? Kinakabahan ako, sabi ko. At ang sabi niya, di ko makakalimutan, sabi niya, just be a good priest. Live with them. Live with them. Live with them. Alam nyo, in my experience as a priest, we can never influence people kung wala tayong relasyon sa kanila. Yung tipong pagkarating natin, sasabihin natin kagad na, oy, magbago ka. Sasabihin sa'yo ng tao, sino ka? Diba? Wala kang relasyon, wala kang ugnayan sa kanila eh. Pero kung tayo'y nakitira, nakisama, later on in life, of course, it's a process, matuturuan natin sila. It is so in my experience as a priest. Lahat ng bagay sumusunod na lang pag mayroon tayong magandang relasyon sa parokya. Sa dati kong parokya, wala akong proyekto. For 2 years, wala akong ginalaw. I lived with the people. And it's my experience na susunod ang lahat. Kahit yung pagiging generous ng tao, susunod yon. Pag tayo'y mayroong magandang ugnayan sa ating mga parokyano. It is so according to my experience. Christ lived the same. Christ lived the same with His disciples. He lived with them. He taught them. Ang standards po ng pamamaraan ni Jesus ay kakaiba. Para sa ating mga taong may kapangyarihan, well, until now, kakaiba siya in a very good way. In a very positive way. Dahil yung standards ni Jesus ay mercy, service, compassion,
Ito yung standards ng Panginoon. He looked for the sinners. He healed the sick. He forgave the sinners. And He prays for His enemies. Ano sabi niya? Panginoon, patawarin po ninyo sila pagkat di nila alam ang ginagawa nila. He prayed for them. He built a relationship with them. This is the way of Jesus. Ito yung pamamaraan ni Jesus. At pinapakita to sa atin para gayahin natin. Tayo kaya, ngayon, ano ang pamamaraan natin? Ngayon pag makapangyarihan tayo ng papatayan, ligpit yan. Masyadong marumi. Pero ngayong araw, Jesus is reminding all of us na that's not the way it is. And He showed us the way. And so let us ask ourselves, are we in our ways like Jesus? Compassionate, merciful, and humble? Ang panalangin ko, na sana lahat tayo matuto sa pamamaraan ng ating hari, ang hari ng lahat na si Jesus. Please stand.